beloved Boss Mike Cervera. Na prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang Makinig. Wait lang. Lakasan natin. Mahina. Makinig ha. Eto na. Pasok! Nababasura ng prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Palusot kasi. Sabi ng prosekusyon, walang pagwirang dahilan si Duterte para hindi dumalo. Patay! Mga kababayan, walang maayos na katwiran si Duterte para hindi makadalo. Duterte, wala ka nang magagawa. Tumuwad ka na lang doon. Habang naghihiring kayo, gawin mo, mag-arangking ka o kaya magbudots-budots ka. Total naman, marunong ka sumayaw, di ba? Di ba? Yung mga budots-budots yung gumaganong-ganon. Di ba? Eto na, pasok. Pinindigan silang kaya ni Duterte na humarap sa pagdinig ng personal. Nako. Wala raw katuturan ang kanyang mga daing na matanda, pagod at mahina na siya. Wala daw katuturan yon. Sinungaling kasi. Alam nyo kasi yung mga padrama nila, hindi ho yan uubra sa ICC. Kaya nga ho mga kababayan yung pinagpipilitan nila na litisin daw sa Pilipinas, kalokohan yan. Sabi nga nung kakilala ko, wala namang eksperto sa ganyang kaso ni Duterte ang po pwede na lumitis na korte dito sa Pilipinas Sabi pa nga niya, common sense. Bakit hindi natin ibigay sa mga eksperto katulad ng mga hurado sa ICC? Tama naman, kako. Sino ba naman ang nakalitis na ng ganyang kaso? Wala pa naman di ba? Kaya mas maigi talaga sa ICC na yan litisin si Duterte. Swerte na nga niya Bakit? Abay magiging patas ang paglilitis sa kanya. Hindi katulad din Diba, mga kababayan ko? Para ng prosecutors, ang hiling daw ni Duterte ay pagpapakitang wala siyang respeto sa ICC. Wala ho talagang respeto yan. Kahit nga ho sa kapwa Pilipino, hindi ni respeto. Diyos nga, binastos neto. Pinagmumura habang nagsasalita ng kung ano-ano. Kayo pa kaya irerespeto ng isang demonyo? Wala ho. Never ho yan nare-respeto. Wala sa pagkatao ng mga Duterte. Wala sa pagkatao ng mga Duterte yung salitang respeto. Salitang kabastusan, yan ang alam. Wala nang iba. Yung pagmamahal sa bayan, salita lang nila. Hindi yan totoo. Pinambobola lang sa mga mangmang at bobo. Tama ho ba mga kababayan ko? Aray ko! Diba? Totoo naman tuloy. Respeto. Walang respeto. Ang mga Duterte. Maging ang Diyos, binababoy nila Santo Papa nga, minura pa. Pati pare, ginawan pa ng istorya. Ako na lang yata ang hindi Diba? Kaya sabi ng mga DDS na tanga. Pa-message pa. Saan kapuntang kita, suntukan tayo. Nung makita ko yung mukha, mga kababayan, kamukhang kamukha ni Digunyo. Papalagang ko sana kung kamukha ni Piolo. Putik na yan nung makita ko. Kamukha ni Bato. Sabi ko, lugi ako. Diba? Di naman ako papalag doon, lugi ka.
Ito na. Oh, kita nyo, mga kababayan na. Oh. Pasok! Samantala, humiling naman ang kampo ni Duterte na magpresenta ng higit 100 bagong ebidensya. Una nang sinabi ni Duterte, Ang daming hinihiling nito. Utik na sa susunod, mga kababayan ha. Susunod na hihilingin nito, maraming masasarap na pagkain. At kung maaari, 2 babae. Oo. Ha? Oh, 2 babae pagkatapos kumain. Tingin ko yun na yung kahuli-hulihan niyang hihilingin. Kasi mga kababayan, baka mamaya bigtiin niya na yung sarili niya eh. Sa totoo lang mga kababayan, hindi malayo na magbigti si Digunyo. Oo, palalabasin na namatay ng kusa ito. Kahit pa binigti yung sarili para maawa yung mga tatangat bobo na mga DDS. Ano? Hindi malayo ho, mga kababayan. Alam nyo naman ng mga DDS eh. Gagawin nilang lahat. Maipanalo lang si Sara. Pero eto na nga ang problema, mga kababayan ko. Si Sara, ang kampo niya, natataranta na. Bakit, Boss Mike? Bakit natataranta? Iwan na natin yan si Digong. Total naman, dun naman sa dahig na yan mamamatay. Yay! Eto, isa pa. Pasok! Kanyang ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinidnap daw siya ng administrasyon saka dinala sa ICC. Kita nyo mga kababayan ko, hanggang ngayon yung pa rin ang naratibo. Paulit-ulit na natin sinasabi na ang kidnap walang warrant of arrest. At kapag ka-kidnap, hindi nadadaan sa gobyerno. Ang ICC dumaan sa Interpol, ang Interpol dumaan sa gobyerno. Tapos ngayon mga kababayan, issue pa rin nila ito. Kaya nga mga kababayan, ewan ko ba yung dahilan na ganyan, nagpapahamak sa kanya, pero bakit parang tuloy-tuloy na ginagawa nila? Kasi nga, Boss Mike, talagang gusto ni Sara mabulok na sa kulungan si Digong para masolo niya na yung bank accounts nila. Diba? Siyempre. Joint account eh. Siyempre, si Sara, solong-solo na yung pera eh. Kaya nga mga kababayan ko, alam nyo, naku, marami. Pero ito, hindi natin po pwedeng hindi shoutout si DJ Byron Music Topic nasa na yun? Ayan. Shoutout brother. See you soon. Ito na. Tuloy natin. Ano ba yan? Ano ba yung pinaglalaban na naman nila? Lagi na lang ganon. Ito, butata kayo sa Malacanang. Pasok, Attorney Claire. Habang ang tingin naman ng isang kongresista, nagpapaawa na lamang daw si Duterte. Narito ang report ni Camille Samonte. Sabi ko sa inyo, yun na lang ang tanging magagawa ni Digong. Yung dating berdugo matapang na akala mo, hindi luluhod ngayon, nagpapaawa na. Daig pa ang pulubi na humihingi ng abuloy ng konting awa na. Alam niyo yun, yung mga pulubi, di ba? Humihingi ng konting awa. Barya-barya na lang dyan. Baryang awa na lang. Talay! Sa Lunes ang simula ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dito tutukuyin kung may sapat na ebidensya para litisin siya sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Pero hindi dadalo ang dating Pangulo sa hearing. Sa sulat ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1, ipinauubayan na raw niya sa kanyang defense team ang pagkwestiyon sa mga ebidensya ng prosecution. Yan ho yung tinabla. Tablado yung matanda. Magbudots ka na lang doon sa korte ng ICC. Dapat isama mo si Roque. Sagot ko na yung Music TV. Ano? Mga kababayan ko, sagot na natin yung Music TV.
Ha? Di ba? Para nang sa ganun mga kababayan, ganahan na naman si Roque. Tuloy! Nanindigan siya na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Iginiit ng dating Pangulo na kinidnap siya papunta sa The Hague noong Marso at pakanaraw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kawawang Pangulong Bongbong Marcos, nakakulong na nga yung matandang gigil na gigil sa kanya. Mga kababayan, pinagbibintangan pa. Kayong mga didis, uto-uto kayo, naniniwala naman kayo dyan sa matanda na yan. Baka nakakalimutan nyo, ilang abogado yung nakapila sa tabi ni Duterte nung hulihin siya. Nandun pa nga si Kitty nung hindi pa masyadong gawayang mukha niya eh. At nandun pa si Hanilet na pumipigil-pigil eh. Nagulat na lang ako biglang nanahimik eh. Kasabay ni Ipe. Pwede na palang mangidnap habang may mga kasamang abogado at pamilya. Ang tinutukoy ko yung pangalawang pamilya. Siyempre, pangalawang pamilya niya si Hanilet at si Kitty na nagparitoke. Diba, mga kababayan ko? Sabi ng mga didis, ay, si Mima, nagparitoke ng ilong. Ano ngayon? Pinaghirapan niyo yun. Bakit si Kitty? Tanong nyo nga kay Kitty kung ano yung trabaho. Putik na yan, mga kababayan. Ang dumi-dumi. Tuloy! Ayaw na raw niyang dumalo sa pagdinig na makakalimutan din niya kalaunan. Sabi, ayaw daw dumalo kasi makakalimutan niya kasi nga daw, siraulo na siya. Ikaw kaya, Alicia Duran, ang tuloy-tuloy magsalita. Kung gagayahin ko lang si Libayang ganito, pag nagsalita akong ganyan, kita nyo, mga kabatas? Putik na kahit hindi tayo uminom ng tubig. Kaya nga nalilibang kayo rito eh. Yung pagsasalita ko, mga kababayan, parang makina tong utak ko. Hindi katulad nila Libayan na kapag ka nag-vlog, teka. Teka muna. Oo, kailangan isipin niya muna kung ano yung ibabanat niya kay Attorney Claire Castro. Bakit kasi nagigil yan si kay Attorney? Anak ko, syempre inggit eh. Inggit, galit, ngit-ngit. Yan ang nararamdaman siguro ni Libayan, ano? Tuloy. Di na lang pagbigyan. Total naman naging kaibigan. Di po ba? Ay, nako. Kung ako naging kaibigan ko, hayaan ko talaga kung ano yung opinion niya. At magiging masaya ako kasi naging Yussi Claire siya. Siya. Mukhang hindi na nag-hihiring Oy, Libayan, tanong ko lang, nag-hihiring ka pa ba? O full-time vlogger ka na? Kita mo, yung nanonood sa akin, halos parehas ng nanonood sa iyo Partida, abogado ka pa. At barbero naman ako. Diba? Tuloy na natin si Digong. Pasok. Dagdag pa ng dating Pangulo, matanda, pagod at mahina na siya. Hiniling ni Duterte na irespeto ang kanyang kapayapaan sa selda. Tanggap na raw ng dating Pangulo ang kanyang kapalaran na posible siyang abutan ng kamatayan sa kulungan. Ay, nagpapaawa. Alam mo, Digong, hindi mo na kailangang sabihin na abutan ka ng kamatayan mo dyan. Yan na ang parusa sa'yo ni bro. Na malupit, mapait, at kahiyahiyang kamatayan. Biruin mo, mamamatay ka sa sobrang kahihiyan. Sa lahat ng ginawa mo dito sa ating bayan, pinasakitan mo, nilugmok mo kami sa utang. At kahirapang hayop ka.
Di ba, mga kababayan? Tama, di ba? Tuloy. Hindi pa inaanunsyo ng ICC kung pinagbigyan na ang kahilingan ni Duterte. Sagot naman ng Malacanang Wala na. Hindi na pagbibigyan. Ayun na nga yung balita. Hindi na. Tablado na si Digong. Tutuwad na lang. niyang hindi kidnapping ang nangyari kay Duterte. Attorney Claire, banatan mo. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, kahapon nakapink ito? Uy, issue! Libayan, no? Issue! Libayan, may issue ka na naman. Siyempre, pupunain mo yan. Dobses ka kay Attorney Claire, di ba? Putik na yan, gatas na gatas mo siya. Lahat na lang ng topic mo, kasama siya. Ang tanong ko sa panaginip mo, malamang siya pa rin ang kasama mo, di ba? Putik na yan, mga kababayan, totoo yan. Issue, nakapink, si Attorney Claire. Nakapink, mga kababayan. Sabi ni Alicia Duran, mamatay ka sa inggit, libayan. Ayan na, nakapink po. Bakit kaya? Ay, alam nyo ba kung bakit? Pakisagot naman. Bakit atong ating Attorney Claire Castro nakapink yan? Di ba dapat nakapula yan? Ana. Eto na. Ganun talaga, Michael Alwag. Ano ba? Pasok, ano? Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. Ayon sa batas, narinig nyo? Ayon sa batas. Bakit ka nakapink? Pinklawan ka na ba, Attorney Claire? Si Attorney Claire, pinklawan talaga yan. Malamang si Attorney Claire pa yung tumutuloy na, Pangulong Bongbong Marcos. Oo, siguro panahon na para pagbigyan natin si Nanay Lenny, ha? Oo, sorry magpipink muna ako, ha? Kaya nagpink siya. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 Ano yan? na kapag ang Libayan, makinig ka para may matutunan ka. Hindi yung kung ano-ano na lang sinisilip mo. Kala mo naman perfecto ka. Hindi na nga perfecto yung pagkakaluwal sa'yo eh. Pati ba naman yung pagiging ugali mo? Hindi. Diba? Ayusin mo naman yan. Anak ng kabayo ka. Joke lang ha. Wag mo masyadong seryosohin yung sinasabi ko. Hindi katulad na sinasabi mo rito kay Attorney Claire Castro. Masyado mong ginagalingan, kinakarir yung pagiging basher mo. Diba, no? Masyadong ginagalingan ni Libayan eh. Eto na, kung ako sa iyo, magpa-seminar ka. Yung mga bata mo, ang bobobo nila. Gawin mo. Gawin mo. I-seminar mo sila. Sabihin mo, ganito gawin nila. O baka naman pati ikaw, hindi ka marunong mag-seminar. O pasa mo na lang sa akin, ha? Ayan, mag-ano na ako. Mag-pepresenta. Libre, walang bayad. Donation lang ang babayaran nila. Donation lang babayaran ng mga bata ni Libayan. Ay, naku, mahihina ulo eh. Diyos ko. Oo. Biruin mo. Para kang pinagsakluban ng sumpa ng langit at lupa. Pangit ka na, mahina pa ulo mo. Kaya nga walang nanonood sa inyo eh. Kasi nga, ganun eh. Ay, taragis na yan. Parang sinumpa ni Aling Bebang. Sino yung si Aling Bebang? Si Aling Bebang namang kukulam. Putik na yan, daig pa si Paul Torero.
Buti pa magpalit na lang kayo ng karir, ano? Oo, dyan no, sa may Manila Cemetery. Manila North Cemetery. Oy, Argo, tumigil ka. Tuloy. Isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state Ah. o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. Yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Kita nyo? Dapat ganun. Para naman sa mga complainant at saka akusado, yung sinasagawang hearing. Hindi ko lubos maisip kung ano ang kinakatakot ni Digong. Na kinatatakot din ng mga DDS. Kapag kasi nagpakita ng takot si Digong, takot na takot din yung mga taga-sunod eh. Ano, mga kababayan ko, lalong-lalo na sino? Si Buday. Tuloy. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, patunay ang sulat na nakakapag-isip ng maayos si Duterte at nauunawaan niya ang legal na epekto ng hindi pagdalo. Sinabi nga natin yan mga kababayan, nasa tamang wastong pag-iisip si Digong. Kasi nakakapagsulat pa at alam pa niya bumaybay ng kanyang mga sinusulat para sa ICC. Yung ba yung si Raulo na sinasabi ni Sara, ni Pulong, ni Basti at saka ni Kitty? Kaya alam nyo mga kababayan ko, kulang na lang mag-artista tong pamilya ni Duterte. Di ba no, mga kababayan ko? Pasok! Unang sinabi ng kampo ni Duterte na hindi fit sa trial ang dating Pangulo na 80 years old na. Pero sa pagsusuri ng mga doktor sa ICC, Si Chavit nga 80 years old pa rin eh, di ba? Si Chavit nga mga kababayan 80 years old. Ayun, kita nyo kumakamada pa. Aba, mga kababayan ha, kita nyo naman. Si Jillian Ward gusto pang makadate niya. Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, yung mga ganyang edad, normal na mga kababayan makapag-isip pa ng tama. Di ba? Amaro, pag ako natikman yan, sabi ko sa'yo, hindi nahihiwalay yan. Di ba? Argo, kilala mo yon, di ba? Alam ko naman na pinanggigilan mo rin si Jillian Ward, di ba? na lamang kaya ng kalagayan ni Duterte ang trial. Ayon kay De Lima, propaganda at strategiya lang ang sulat ni Duterte. Nagpapaawa lang daw ang dating Pangulo. Ay, nakakahiya. Yung idol ng mga DDS nagpapaawa. Sabi ng mga DDS, tapang ni Duterte. Sabi ng mga DDS, kakaiba talaga. Ito talaga ang matapang. May kamay na bakal. Bakit nagpapaawa pala? Ano yan? Nagpapaawa? No! Di wala nang pagkakaiba kay Bato. Parehas lang sila. Sa confirmation hearing, kabilang sa papakinggan ang argumento ng mga biktima at ng depensa. Maaring magharap ng mga testigo ang alinmang partido. Ang DOJ naman hihintayin ang resolusyon sa mga nakabingbing petisyon sa Korte Suprema na kumekwestiyon sa legalidad ng pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ito raw ang magiging basihan naman sakaling maglabas ng arrest warrant sa 8 Ito naman, huwag nyo lang ipilit. Wala pang ganyang kaso, ha? Yung bang kasalanan sangkatauhan. Di ba, mga kababayan, na lilitis dito sa Pilipinas? Our beloved Boss Mike